So, madami na mga shoe brands ngayon ang sumasabay sa trends, di ba? Kasi yun naman talaga importante para makasabay ka sa yung target market. So, dumating na yung trend ng hype era, tapos dumating na rin yung trend ng dad shoe era, tapos yung running era ngayon. Tapos kasi, together with the running era is nakakabit na rin dyan yung comfort era. At ang local brand na World Balance ay hindi nagpapahuli dahil meron na rin silang sapatos or silhouette na mag-fall under the category of the comfort era. At ito siya. So this is the best foot forward review on the World Balance Wave Track. So without further ado, let's go ahead and check out the shoe. So, nakuha ko tong sapatos na to sa World Balance store in Trinoma. So, sa buong staff ng World Balance Trinoma, shoutout sa inyo. Thank you so much for the very accommodating experience, shopping experience as well. So, sabi ko nga kanina nga, yung mga shoe brands, talagang they jump onto the trend para at least kahit paano makuha nila yung target consumers nila. At ang World Balance nga, sabi ko, hindi na sila nagpapahuli dahil dito sa sapatos na to. Nakita ko to actually, itong sapatos na to, nung time na nag-feature ako ng latest collab ng World Balance, which is with X-Men. Pero nakita ko to sa shelf, sabi ko na to, parang napaka-interesting kasi tingnan. Well, kasi una-una, it comes with the World Balance Performance Box. So alam naman natin, with that, I guess this is geared towards running. Well, this is geared towards running kasi nga, nasa performance box siya. Tapos, while I'm not really sure or I'm not really an expert on running, I would say na itong sapatos na to would be very, very welcoming for those who are into casual running or yung mga siguro yung mga mid-level or yung mid-intensity level na running. So, punta muna tayo dito pagdating sa upper. So, yung upper niya is made up of textile upper. So, ayan, kita nyo naman, engineered mesh. Of course, meron siyang mga hot melt or TPU fuse panels na makikita dito for durability para hindi madaling mapunit yung upper material. At the same time, dito siya sa I-stay makikita rin para at least pag sinisikipan mo ng todo yung laces mo is hindi madaling mapunit yung material. Of course, para din to sa yung mga usual wear and tear like toe drags, kahit paano nape-preserve din yung material. Tapos, ang plus points din siguro, although this is more of an aesthetic feature, itong panels na to is reflective. So, kahit paano, pag sa gabi, may konting shine lang. Aesthetic feature as I said. Tapos, ang maganda dito is kaya ako na rin nasabi na nasa comfort era or sumasabay ito sa comfort era ng trend ngayon is dahil dito sa midsole na to. So, pagdating naman sa midsole, actually, hindi naman talaga in-specify ng World Balance kung anong klaseng foam ang ginamit nila dito. Kumbaga, hindi nila nilagyan ng proprietary name, gaya ng mga usual na ginagawa nila like Trampolite or kung ano pang ginagamit nilang foam. Pero, this is an EVA blend na foam na talagang bouncy. So, kumbaga, nakuha ng World Balance yung tamang density na mag-o-offer ng kumbaga ng energy return, enough energy return para dito, which makes the shoe very, very comfortable. Together with their insole system na tawag dito is speed sole. Yan. Itong speed sole na to, ginamit na nila to sa ibang running shoe nila rin eh. So, this is on the, paano ko ma-explain? Nasa gitna to ng TerraSoft at saka ng bounce pad. Meron siyang pagka-fluffy feel underfoot, which is very welcoming. Nakakadagdag siya sa step-in comfort. Pero, may tamang firmness din para kahit paano madaling mag-mold yung paa mo sa ilalim. Tapos, ang maganda dito is, makita nyo, may mga parang holes or parang cutouts. This allows the foam para mag-expand or para hindi siya sobrang brick-like or yung sobrang compact. Underneath, pagdating naman sa support, meron siyang TPU plate. Nakita mo naman, may nakalagay World Balance. So, aids na rin para sa midfoot stability. Hindi ka mag-overextend.
At the same time, parang meron na rin kahit pa paanong structure underneath. Kasi nga, pag ganitong malambot or bouncy yung foam na ginagamit, usually ang nangyayari is mako-compensate yung stability. And this TPU plate helps that para kahit pa paano manigate yung instability. So, nagkakaroon ka ng structure or ng solid na frame underneath. Although masarap sa paa ang malambot na sapatos, hindi naman din advisable ang sobrang lambot. Kasi kahit pa paano yung mga muscles mo sa paa is parang mas lalo siyang nagtatrabaho para i-balance yung sarili mo. Diba? That's why mayroong mga tao na nagpe-prefer ng medyo firm na cushion para kahit pa paano hindi masyadong fatigue yung paa nila or yung muscles ng legs nila sa pag-hold ng weight or pag-balance nila ng katawan nila. Underneath, meron siyang solid rubber outsole, tapos segmented. Kita nyo naman yung yellow parts lang ang meron. So, yan. So, makikita nyo, ang maganda dyan is nakakapag-reduce na rin siya ng weight. At the same time, nako-cover naman yung mga important parts na kung saan kailangan mo ng grip sa flooring. For sizing naman, kinuha ko na lang yung 41 euro, yung usual size ko. Kasi with that, tingin ko lang pag sobrang roomy na is baka maging unstable na. So just to be sure, kinuha ko na rin yung normal size na kinukuha ko sa Word Balance, which is Euro 41. So the shoe comes in men's and women's sizes. So I suggest, siguro pag gusto niyo siyang i-try, punta kayo sa store kasi readily available naman to sa store ng Word Balance. So the shoe retails for 3,299 and I think 3,199 pagdating sa women's shoes or women's sizing. And pag sa men's naman, comes in 2 colorways. Itong color na to, yung gray with orange hits. Tapos meron naman din yung black-based colorway. Sa women's naman, meron naman yung black-based colorway saka yung medyo on the light blue shade naman. So, ayun. For retail price, sa 3,299 for men's sizing, pasok siya or parang pasok siya sa ganung price point kasi unang-una, yung comfort na nabibigay niya is sulit naman sa 3,299 or 3,300 pesos. I guess na nagamit ko naman na to ng siguro 3 full days na and masasabi kong comfortable siya at the same time parang okay to. I guess ito na yung gagamitin ko for yung daily kumbaga ito na yung pinaka-daily shoe ko pag meron ako mga pupuntahan. Tapos syempre, ako naman, most of the time, buong araw naman ako nasa labas. So, might as well, ito na yung gagamitin kong sapatos para kahit paano, at the end of the day, hindi masyadong pagod yung paa ko. And at the same time, parang comfortable siya. Tapos, ayun, kung gustuin ko mag-run, pwede ko pa rin itong suot. Kasi nga, since hindi naman ako talaga super runner or talagang nagra-run or nagmamarathon or naglo-long distance run, tamang casual running lang, gamit ko pa rin to for sure kasi nga as I said, yung bounce feel niya, gustong-gusto ko siya. And yeah, that's it. So be sure to check out analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.